para sa ating kaluluwa. Ito po'y babahagi sa atin ng ating kapatid sa Panginoon na si Evangelist Ernesto Bulahan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kaya po, kami parang gusto nga naman. Ano gawin ko? Actually, ang gamit ang sa atin, kung natagpusan, parang, sige nga po. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hindi po mga kapatid, ating pagpalain at parangalan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Bigyan po natin siya ng palakpak. Salamat sa Panginoon muli sa araw na ito, sa ating pagdalo. Kaya nga mga kapatid, maliwanag, kayo ay sumusubaybay na palagi sa pangangaral ng Ismail Christ Church at sa bawat salita na lumalabas sa mga ibig ng kanyang mga panglingkod. Purihin ang Panginoon, kaya patuloy po tayo na nagbibigay at papahayag ng mga salita ng Diyos hango po sa Biblia upang ang ating mga puso ay mabuksan sa tamang pagkaunawa sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga, lagi lamang po tayo na magtiwala. Sinasagot po ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga paglingkod ng ating mga katanungan sa ating puso, sa pamamagitan ng kanyang salita. Nakasagot po ang ating mga tanong. Kaya kung mayroon po kayong mga katanungan, makasagot po yan sa pamagitan ng pagpapatuloy ng inyong pagdalo sa pakikinig ng mga aral ng salita ng Panginoon. At kung kayo po ay naiinip na upang malaman ang katanungan o kasagutan sa inyong katanungan, pwede po wag po kayo magpatubili na magtanong po sa mga lingkod po ng Panginoon dito po sa Smyrna Christ Church. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga ng pagtitiwala sa ating Panginoon sapagkat may mga taong tumitiwala sa mga karo at sa mga kabayo. At ang mga iba ay tumitiwala sa mga gawa ng tao. Tumitiwala po sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga po, dapat ang ating paniniwala at pagtitiwala ay ayon lamang sa Panginoong Jesus. Maliwanag na laging sinasabi ng iyong abang lingkod na tayo ay magtiwala ng buong puso sapagkat hindi niya tayo pabayaan. Kaya nga po mga kapatid, kung kayo ay hindi pa nakasuko sa Panginoon, ibigay na ninyo ang inyong mga buhay sa Kanya. Sapagkat kung hindi pa, kayo ay nasa labas ng kaunawaan ng katotohanan ng Panginoon Jesus. Pag magtiwala ka sa iyong sarili, maliwanag, ang iyong daan ay patungo sa pagkawasan. Sinasabi po yan sa mga Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 12, mga Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 25. Tandaan po natin ang mga verse at chapter na yan. Sinasabi po doon, may daang di na matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Kaya nga po, pag tayo ay hindi magtitiwala sa Panginoon, tayo ay nagmamataas sa Kanya. Pag nagtiwala ka sa Kanya, ikaw ay patakumbaba. Napasakop ka sa Kanya. Santiago 4:7. Kaya napakahalaga na magtitiwala sa Panginoon. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam niya ang ikakabuti mo. Kaya nga po mga kapatid, nauulit lamang ang sinasabi ng iyong paglingkod sapagkat ito po ang nais ng Diyos sa atin. Tayo magtiwala sa Kanya upang siya ay malugod sa atin. Mahalaga ang paniniwala at pagtitiwala. Hebreo Kapitulo 11, versikulo 6.
At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya'y ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Kaya nga po mga kapatid, maliwanag na sinabi-sabi ko po sa inyo, na kapag ang tao ay hindi po magtitiwala sa Panginoon, siya po ay nasa labas ng daan ng kaunawaan. Mga Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 16. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. Kaya magtiwala po sa Panginoon, ibigay sa Kanya ang lahat ng mga problema, mga suliranin, sapagkat mahal niya tayo. Unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7. Isubok natin po sa Panginoon ang lahat ng ating mga problema. Panuurin natin siya sa Kanyang gagawin. Sa Kanya ang paglalaban, wala sa atin. Siya ang gagawa ng paraan. Papanatagin mo lamang ang iyong kalooban, ang iyong puso sa harapan niya. Huwag kang matakot. Sapagkat ang takot, pag mayroon kang takot sa puso, sa ibang bagay, liban sa Panginoon, tiyak hindi ka makakasulong. Para ikaw ay makasulong, huwag kang matakot. Yan ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ang mga Israelita, nang sila ay pumunta sa Kanaan upang sakupin ang lupang pangako na ipinangako sa kanila ng Panginoon kay Abraham, Isaac at Jacob, at sa mga Israelita, nagpadala ang propetang si Moises ng mga tiktik sa lupain yaon. 12 tiktik, ngunit ang nangyari, natakot sila. Hindi sila nagtagumpay dahil sa takot. Kaya alisin natin ang takot. Maliban lamang sa pagkatakot sa Panginoon. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ang pagsunod sa Kanyang utos. Paghaliin natin ang kapayapaan sa ating mga puso. Papasukin natin ang Panginoong Diyos sa ating mga puso. Siya ang paupuin mo sa iyong puso. Siya ang bahalang magmaneho sa iyong buhay. Kaya maliwanag po mga kapatid, ang isang sasakyan, hindi pwedeng manihuhin ng dalawang tsuper ng magkasabay. Kailangan isa lang. Hindi pwedeng sabay. Hahawak sa manubela ang dalawang tao, kundi isa lang. Siya ang paupuin mo sa iyong puso, ang Panginoong Hesus. Siya ang magmamaneho sa iyong buhay. Hindi ka dapat ikaw at siya, kundi siya lamang. Panuurin mo lamang ang kanyang gagawin. Makapangyarihan siya. Kaya wala kang dapat gagawin kundi magsaya ka. Umawit ka ng mga pagpupuri sa Kanya. Manalangin ka. Nandoon, matatagpuan mo ang kaharian ng Diyos una sa lahat at sa Kanyang Ebanghelyo. Ang paksa last week ay tungkol sa kingdom at righteousness. Una nga po, sabi ko sa inyo, na ang kaharian ng Diyos matatagpuan mo una sa lahat sa panalangin at sa Kanyang Ebanghelyo. Mateo, Kapitulo 24, versikulo 14. At ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Kaya maliwanag mga kapatid, ang maliwanag kung malinaw na inihatid sa inyo ng inyong abang lingkod, ang Panginoong Hesus ang paghariin mo sa iyong puso. Siya ang dapat na maghari o magulo sa iyong isip, puso, siya. Para huwag kang magkaroon ng kagulumihanan o huwag kang magkaroon ng takot. Sabi ng Panginoon. Kaya ang Panginoong Diyos siya'y humihirang ng mga ngaral. Ang pinaksa po sa atin ni Pastor Ezekiel ang tungkol po sa pagiging mamalakaya ng mga tao o mangingisda. Ngayon, paano po tayong maging mangingisda ng Panginoon? Paano? Sa
pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano ang dapat? Magpakapantas ka. Mga Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 8. Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos. Yan po ang maliwanag, magpakatalino tayo. Efeso, Kapitulo 5, versikulo 17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat kung tayo ay magiging matalino, magiging tanga, si Satanas sa atin. Kaya magpakatalino po tayo para huwag tayong maisahan ni Satanas. Sundin natin lagi ang Panginoon, laging manalangin, laging dumalo sa pagkakatipon every Sunday. Dahil ang Diyos nagbibigay ng karunungan sa lahat, nagbibigay ng kaalaman. Paano? Mga Kawikaan, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 11. Basahin na lamang po ninyo yan, mga kapatid. Makatagpuan mo doon ang kaalaman at unawa ng Panginoon. Mga Kawikaan, Kapitulo 2, versikulo 11. Kaya nakakasama, mga kapatid, pag tayo ay ginagamit ng Panginoon, magtiwala lamang po lagi na tayo sa Kanya. Magtiwala lagi. Tinatawag niya tayo sa pamagitan ng Kanyang Ebanghelyo upang tayo magkamit ng Kanyang kaluwalhatian. Kaya nga po, sinasabi sa 2 Corinto, Kapitulo 2, versikulo 14, 15, whereunto we call you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Kaya tinatawag tayo ng Panginoon upang tayo magamit ng kaluwalhatian, ng karangalan. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan at unawa. Ibinibigay niya sa kanyang mga pastor puno. Kaya patuloy pa rin siya magbibigay ng mga pastor hanggang ngayon. Jeremias Kapitulo 3, versikulo 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor na ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Ano ang taglay ng pastor? Kaalaman at unawa. Paano tayo maging mga ngaral ng Panginoon? Mag-impok tayo lagi ng karunungan. Magbasa. Araw at gabi, magbasa tayo. Salamat sa Diyos. To God be the glory.